Father, forgive them. They know not what they do. Forgiveness, pagpapatawad. Tatlong uri daw ng pagpapatawad ang kinakailangan nating gawin para masabing may kaganapan ang buhay Kristiyano sa ating buhay. Hindi madali, masakit, mahirap, mahapdi, just like the agony of the cross in Calvary. So how can we find hope in the cross during our moments of Calvary? Let us listen to our first speaker, Monsignor Jerry Santos, Professor of various theology and catechism centers and the current parish priest of St. Andrew Parish in Bel Air, Makati City, and his reflections on the first word. Father, forgive them. They know not what they do. From the Holy Gospel according to St. Luke. And when they came to the place called the Skull, they crucified him there and the robbers, one on his right and the other on his left. And Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Forgiveness. Mahirap magpatawad lalo na kapag ikaw ay lubhang nasaktan. May iba't ibang uri ng taong nakakasakit sa atin. Nakakasakit sa bawat isa. Nagdulot ng sugat sa atin. At ang sugat na yon ay laging nagbibigay ng hapdi, lalong-lalo na kapag naalaala natin ito. O kapag may sitwasyon na nagbubukas muli ng mga sugat na iyon. Mga taong nakasugat sa atin ay mga taong naging malapit sa atin, mga kapamilya, mga kaibigan, at mga taong malapit sa atin. Siguro masasabi natin, ang talaga nakakasakit sa atin ay yung naging kaibigan pa natin, na pinagtaksilan tayo. Oo, gayon din naman yaong mga taong hindi mo kakilala. Pero nakasakit din sa iyo. Alam natin yon sa social media ngayon na laganap. Ang mga trolls, ang mga vloggers na nagbabahagi ng fake news. Masakit yon. At sila ay nakikiisa para saktan ang mga taong hindi nila kakilala. Sinaktan nila sa salita at sa gawa. Tunay at sasabihin ko sa inyo, mahirap magpatawad. Hindi yan feeling. Hindi yan feeling. Yan ay isang desisyon. At ang desisyon na yon ay magmahal. Because love is a decision. Love is an act of the will. Mahirap magpatawad pero kailangan magpatawad. Pero bakit kailangan magpatawad? Sapagkat mismo si Jesus sa krus ay nagpatawad. He made a decision to forgive. Nandun pa rin ba ang hapdi ng mga sugat? Nandun pa rin ba ang sakit ng mga tinik sa kanyang ulo? Nandun pa rin ba ang mga pako sa kanyang mga kamay at paa? Nandun pa rin. Pero siya'y nagdesisyon na magpatawad at ang kapatawaran niya ay isang panalangin sa Ama. O Ama, patawarin mo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang susi ng pag-asa, ang pag-asa ng Diyos. Kay Jesus na nakabayubay sa krus ang ating pag-asa. Ang pagpapatawad ay naging bahagi ng ministeryo ni Jesus kung ating babalikan ang kanyang tinatawag na public ministry. Isang sangkap sa kanyang mensahe
na narito na ang paghahari ng Diyos. The kingdom of God is here. Ibinahagi niya ang mensaheng ito sa iba't ibang kwento, katulad ng pagbabalik ng alibughang anak sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ipinakita niya ito nang pinagaling niya ang isang lumpo. Ang sinabi niya ay lumakad ka, o anong mas maigi, patawarin kita. Pareho sa pag-iisip ni Jesus, ang kapatawaran sa pagpapagaling sa may sakit. Tunay na si Jesus ang divine healer, ang nagbubuo sa ating buhay. Ngunit sa mga oras na ito, tumingala tayo sa krus at saksihan ang misteryong nasa ating harapan. Doon saksihan natin si Jesus na nakabayubay sa krus. Pinahirapan ng mga Romano, iniwan ng mga alagad, tinalikuran ng mga kababayan at ipinaubaya sa mga mananakop ng mga taga-Roma. At ang pinakamasakit dito, alam nyo, ay pinagtaksilan pa siya. Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. He was forsaken. Kaya tamang-tama ang Via Crucis Nagsisimula ang Via Crucis sa huling hapunan sapagkat doon naramdaman ni Jesus ang hapdi na maiwan ng kanyang mga minamahal na alagad. Pinagtaksilan siya, hinatulan siya sa kamatayan, at yon ay tinanggap niya ng buong buo sa kanyang sarili. Let this cup pass, but not my will, but yours be done. Yun ang panalangin ni Jesus sa Gethsemane. Tandaan natin na sa likod ng krus ay isang salita. At yung salitang iyon sa likod ng krus ay kasalanan. At ang solusyon sa kasalanan ay isang mapagpalang Diyos. Yes, I say, behind the tragedy of sin is an incredibly imaginative God. The God who saves us from ourselves. The God of hope. The God who gives us hope. Remember the salvation, the forgiveness of God started as far back as Genesis chapter 3, verse 15. Nagkasala pa lamang si Eva at Adan sa Genesis chapter 3. Anong sinabi ng Diyos? I shall put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. He shall crush your head while you will strike at his heel. Alam niyo ang tawag dito unang paghahayag ng magandang balita. Anong ibig sabihin nun? May pag-asa ka pa, tao, sa kabila ng pagtalikod mo sa akin. May pag-asa ka pa. At binigyan niya tayo ng pag-asa. Mula't mula pa sa libro ng Genesis. God did not send an angel with a telegram of forgiveness. No. No. He sent the most precious one of all. The most precious one of all. And we read that in John 3:16. The summary of the New Testament is found in John 3:16. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him may not perish, but may have eternal life. You know, there is an acronym that I teach my parishioners. And the acronym goes this way: God so loved the world, G, that He gave His only Son, OS, that whoever believes in Him may not perish, but may have eternal life. EL, gospel, good news, ang balitang maganda ang dating. Na kung sa tingin ng mga tao ay wala na tayong pag-asa, pues, sa mata ng Diyos may pag-asa tayo. And the word that sums up the living and dying of Jesus is the word compassion. Yes, Jesus is God's compassion. Jesus is the mercy of compassion. He is God with us. He is Emmanuel. He is God's marvelous work. He is the face of mercy. Brothers and sisters,
I ask you now, at this very moment, in front of the crucifix, in your home, in the church, wherever you are, whether you are driving and you have a rosary hanging on your car, look at the cross, gaze on that crucifix, and see the hope that is given to us by Jesus who died for us. Alam ninyo, kapag ako ay nagpapakumpisal, ang isa sa mga sinasabi ko ay ang tinatawag na formula of absolution. Na itong taong ito, nangungumpisal, gumagalaw ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang kalooban, lumuhod at nagsabi, bendisyonan niyo po ako, Padre, sapagkat ako'y nagkasala. Matagal na po akong hindi nangumpisal, ito po ang aking mga kasalanan. Bibigyan ko ng penance at pagkatapos ay sasabihin ko at sasambitin ko ang formula of absolution. God, the Father of mercies, through the death and resurrection of His Son, has poured out the Holy Spirit for the forgiveness of sins. Through the ministry of the church, may God grant you pardon and peace. And I absolve you from your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, mga kapanalig, mga kaibigan, hiling ko lang, sana kayo nakapagkumpisal. Sana kayo lumapit sa pari at sabihin matagal na po ako hindi nangungumpisal. Kailangan ko po ng kapatawaran ng Diyos. Ito ang aking hiling sa unang wika ni Jesus, na kayo'y makapagkumpisal ngayong Kapaskuhan ng muling pagkabuhay ni Jesus. There are three expressions of forgiveness. First, asking forgiveness from the God and from others whom we hurt. To say sorry, I apologize, and mean it. I will not do it again. I will strive to be better. And second, forgiving others who have hurt us. Yes, make that decision now. I say it again, forgiving is not a feeling. Itapon nyo sa basura yung forgive and forget. Ay hindi nangyayari yon. Hindi nangyayari yon. Maalaala mo pa rin yon. Pero utay-utay kapag ikaw ay nakapagbigay ng kapatawaran sa kapwa mo. Utay-utay yon sa harap ni Jesus. Utay-utay na mawawala ang hapde ng sugat sa iyong puso at damdamin at kalooban. Make a decision now, and that is my request, my humble request. Forgive. Forgive because Jesus forgave. And Jesus continues to forgive you and me. At walang sawa siyang magpapatawad. 70 times, 7 times means walang katapusan na magpatawad. Pero alam niyo, ikatlong uri ng kapatawaran ay pagpapatawad sa sarili. Ito'y napakahalaga. Sa harap ng Diyos, patawarin mo ang sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo na may ginawa kang hindi maganda. Tanggapin mo na ikaw ay isang taong marupok at nagkakamali at nagkakasala, at kapag natanggap mo na yon, sa harap ni Jesus muli, O Panginoon, buuin mo ako. Bigyan mo ako ng grasyang patawarin ang aking sarili. At dahan-dahan mong dasalin. Ngayon, ang Ama namin, the greatest of all prayers, the model of all prayers, the summary of our faith. At bigyan mo ng diin ang mga salitang ito, kapanalig, kamanlalakbay, patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sa mga panahong ito na kami ay nagkakasira-sira at hindi nagkakaintindihan at nagkakatalikuran, O Panginoon, patawarin mo po ang aming mga pagkukulang sa isa't isa. Lahat po kami ay sangkot
sa mga kasalanan ng isa't isa. O Panginoon, biyayaan niyo po kami ng iyong Espiritu. At sa biyayang iyon, maging tanda kami ng pag-asa sa mundong uhaw na uhaw, sa iyong presensya at sa iyong grasya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo. Si Hesukristo nagpatawad sa krus. Sa tulong ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Forgiveness. Ilan po sa atin ang pakiramdam na parang unfair? Madaling humingi ng tawad pero pag tayo na yung magpapatawad, parang ganun-ganun lang. Ilan po sa inyo, no? Mga gandang bata at mga gwapo mga batang kasama dito, no? Ating mga kasama mag-reflect, no? Sometimes, ang hirap magpatawad kung alam mo ikaw yung biktima. Di ba? How do you see that? Parang unfair, no? Yes, for me po, Father, I think it's really unfair and sobrang hirap po talaga magpatawad. But at the end of the day, parang yung peace of mind nyo po yung importante. Ang the first beneficiary talaga ng pagpapatawad, na madalas tayo mga tao, ang ating paniwala na magpatawad ka, ang una may kinabang, yung pinatawad mo. When in truth, sabi mo nga, peace of mind eh. The first beneficiary talaga ng pagpapatawad, yung taong, you unload yourself. Kasi sa huli naman, it's God and His justice ang bahala pong gumawa ng para maituwid, no? Basta sa akin, sabi ni God, magpatawad ka. Not just for the sake of the person you're forgiving, but for your sake, para meron kang peace. Pero sa akin kasi, pagka I feel na gumawa ng isang sin talaga, no, lalo na yung sin na yun is personal na lang siya. Lalo na yung sin na yun is, alam mong very malala. No, sometimes you feel na, am I worthy na papatawarin pa ba ako ni God sa ginawa ko to? Kasi, di ba? Pero, you just na lang, bow your head, pikit mo na lang, just say it, Lord, please forgive me. Is it easy to forgive? Meron po tayong peace of mind. Kasi kung i-maintain natin yung galit natin or kung may nagkasala sa atin tapos din tayo magalit. So parang wala, useless din. So mas maigi yung Tayo lang din may stress. Oo. Although, intellectually, dapat. Pero in reality, madali ba? Napakahirap niya. Pinagdadaanan ko siya ngayon. Di ba? O ngayon, may hugot ka, di ba? Jay, may hugot si Jay. Pero why do you find it difficult, Jay, to forgive? Hindi lang po siya mahirap magpatawad. Mahirap din patawarin yung sarili. Parang feeling ko kailangan ko rin patawarin yung sarili ko eh. Hindi lang yung taong nagkaroon ng sa akin. Na, Atraso. Ayaw ko sana sabihin, pero yun. Dalawa sila eh. Yung gumawa ng atraso sa'yo, tsaka yung sarili mo. Feeling ko yung sarili ko pa hindi napapatawad ko kasi humingi na ako ng sorry sa kanya kahit siyang may gumawa ng atraso. Pero nahihirapan pa rin ako ngayon. Yan. Totoo yan. Kaya dapat, sabi nga, no, one quote says, you can never give what you do not have. How can you forgive first? Ikaw mismo yung experience yung forgiveness, yung mercy ni God. Kaya napaka-importante, the first step daw talaga para you move forward to heal relationships, ikaw muna. Ask God for mercy and forgiveness in confession. After you have received God's mercy, you're able to share it. Naawa sa'yo ang Diyos, maawa ka naman sa iba.